Isang malawakang operasyon ng African Drug Trafficking Syndicate ang nabisto ng National Bureau of Investigation matapos maaresto ang isang Pilipinang drug mule noong nakaraang buwan. Samantala, 2 Pilipino na iligtas mula sa kapahamakan. Si Cherry Light magbabalita. Sinabi ng National Bureau of Investigation na noong Enero 2025 nahuli ng NBI ang isang Pilipinang ginagamit bilang drug mule. Mula rito, nagsagawa ng masusing investigasyon ang NBI Drug Enforcement Division o DDD na nagsiwalat ng isang malaking operasyon ng Drug Trafficking Syndicate o ADTS na sangkot hindi lamang sa pagpupuslit ng droga kundi pati na rin sa human trafficking. Target ng sindikato ang mga Pilipinong may problema sa pananalapi at marunong mag-Ingles na inaakit gamit ang pangakong libreng paglalakbay sa Malaysia at Hong Kong at dagdag na $5,000 kapalit ng pagdadala ng mga pakete. Pinaniwala nila ang mga biktima ng mga produktong Malaysian lamang ang laman ng mga pakete. Nang makumpirma ang pagkakakilanlan ng 2 Pilipinong ni-recruit, nagpadala ang NBI sa pamumuno ni NBI Director Judge Jaime Santiago ng isang team sa Malaysia. Sa tulong ng Philippine Embassy sa Malaysia at ng Royal Malaysian Police Narcotics Crime Investigation Division, nailigtas ang 2 Pilipino bago pa man sila makasama sa pagdadala ng droga patungong Hong Kong. Sa pamamagitan ng diplomatic at law enforcement arrangements, naaresto ng mga otoridad sa Malaysia ang ilang miyembro ng ADTS at nakumpiska ang 2.3 kilogram ng cocaine na nagkakahalaga na mahigit 15 milyong piso. Ang plastic na pakete na naglalaman ng cocaine ay natatakpan ng kayumangging bagay at nakabalot sa itim na carbon paper upang maiwasan na matuklasan. Ang 2 Pilipinong nailigtas ay nakauwi na sa Pilipinas ngayong Pebrero. Patuloy naman ang investigasyon ng NBI upang matunton ang mga miyembro ng ADTS na nasa Pilipinas at ang mga Pilipinong recruiter na sangkot sa operasyon. Sabi rin ng NBI, ang ADTS ay may mga operasyon din sa Brazil, Thailand at South America at inililipat ang kanilang mga operasyon kung may mga naaresto sa isang lugar. Ang pag-aresto sa airport ang dahilan ng paglipat ng kanilang operasyon sa Malaysia. Samantala, kinumpirma naman ni NBI Director Jaime Santiago na walang pananagutan sa batas ang 2 Pinay na nailigtas bilang drug mule at sa halip sumasailalim na sila sa counseling. Actually, sinave natin sila from being implicated doon sa Malaysia. No? Siyempre, hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa eh. Kaya ayaw na natin magkaroon nga ng another case wherein Pilipinas are victimized by this African drug syndicate. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.